Paano nga ba magkaroon ng pag-ibig number gamit lang ang cellphone or computer mo? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, gamit lang yung computer or cellphone mo, pwedeng-pwede na maging pag-ibig member at magkaroon nga ng pag-ibig number. So halimbawa dito sa computer, i-search nyo lang yung Pag-ibig online at makikita nyo tong website na www.pag-ibigfundservices.com. Sa phone nyo naman, sa Google Chrome, i-search nyo lang dito yung Pag-ibig online, katulad nito. At makikita nyo tong same website na pag-ibigfundservices.com. So umpisa, virtual pag-ibig yung makikita ninyo, pero hindi muna yan yung kailangan natin. Ang dapat gawin ay maging miyembro. So dito sa phone, hanapin nyo yung Be a Member. Sa computer, ganun din. At i-check lang to. Pwede rin namang hindi i-check kasi ang ginagawa ko, proceed na lang and magpapakita na ito. Kung sakaling meron na kayong MID number, mabe-verify nyo rin yun dito. Pero ang gagawin nga natin ay para sa new member. So, click ko tong register. Click ko yung continue. At online membership na ang gagawin natin. So, hihingin mo na yung last name, first name, at middle name natin. Maging yung date of birth. At itatype ko yung nakikitang characters dito. At dahil pareho yung view sa computer at sa cellphone, proceed ako gamit yung computer. Pero again, kahit ano pang gamit nyo, mapa laptop, tablet, or cellphone man yan, basta nasa same website ng Pag-ibig, that's pag-ibigfundservices.com, pareho lang yung requirements, yung proseso at magiging itsura niya. Nakompleto ko na yung complete name. Bali again, una yung apelido, yung pangalan mo, at yung middle name mo. And then, pwede na yung birth date. By the way, kung sakaling walang middle name, i-check lang to at makikita nyo dapat yung NMN. May mga pagkakataon na meron talagang walang middle name, lalo kung yun yung nagpapakita sa birth certificate niyo. So, balik ko lang to. And then, para sa date of birth, very quick, search lang natin. O kaya i-type ko na lang para mas mabilis. Okay na? Dito, i-type lang yung nakikitang characters. Kung sakaling malabo, pwedeng i-try yung different words. So, magbabago yan. Yun nga lang, nagbago din yung sa birthday. So, balik ko to. And then, edit ko lang. Okay na ako. And then dito, proceed tayo sa pag-sign up. Click ko tong submit. Online member registration. Hihingin yung mga information tungkol sa atin mismo. So, magiging madali lang to. Pero medyo marami yung hihingin. Yung complete name, maging yung pangalan ng parents natin. Meron ding other info dito. Iisa-isahin natin yan later on. So dito sa member's name, hinihingi ko ano yung nagpapakita sa mismong birth certificate. Sa akin pareho lang, so check ko na lang to. Pero just in case na magkaiba, halimbawa, hindi pareho yung spelling. Sa first name, ganito pala yung nakalagay dun sa birth certificate. Pero sa lahat ng IDs na ginagamit ko, mapa NBI man yan or sa passport, merong H. Ang mali lang talaga ay yung birth certificate. Yun yung ilalagay natin dito. Halimbawa, ganyan. Pero again, sa akin, pareho lang. So, check ko na lang to at magpapakita yung same details dito. Father's name. Kung mapapansin nyo, walang asterisk to. Pero ito, yung sa mother, merong asterisk. Ito yung para sa mga option lalo kung merong solo parent sila. Lalo kung nanay yung kasama nila. So, required talaga na merong mother's maiden name. Pero, kahit hindi required yung father, pero kasama nyo naman siya or kinikilala nyo naman siyang tatay, lalo kung nakadeclare sa birth certificate, ilagay nyo na lang din dito. Nakompleto ko na. By the way, yung sa mother, maiden name dapat. Ibig sabihin, yung pangalan niya nung dalaga pa siya. Click ko na to next para mapunta tayo sa other info. So, date of birth, and then place of birth, and iba pang info dito. So, kumpletuhin ko lang to para sa place of birth, hindi nakakapag-type. So, dapat i-click tong place of birth. If outside the Philippines, i-check lang to para bumili na lang ng country. Pero sa akin, sa Philippines tayo. So, piliin natin. Okay na? So, click yung okay at mag-update na dito. Citizenship, Filipino, civil status, piliin din. Kung single to, automatically magiging NA yung sa spouse. Pero kung married, Philippine lang din to. And then, ang hinihingi sa height ay cm. So, i-convert ko yung height ko to cm. Ako ay 5'3". So, nasa 162. Next, weight naman. And then, TIN number. Walang asterisk dito, katulad ng sa gender. So, hindi ko na lang lalagyan ng info. Especially kung bago pa lang kayo, ibig sabihin nilalakad nyo pa lang yung rest ng ID ninyo o yung requirements para sa employment. Ibig sabihin, baka wala pa kayong SSS, TIN,
So, ibig sabihin yan, okay lang, wag na lang natin to lagyan ng info kasi nga hindi naman siya required. Prominent distinguishing facial feature. Ganyan na lang lagay natin. And then lastly, frequency of membership savings. Pwedeng monthly. Actually, hindi naman sila magiging strict dito, especially for voluntary members. Pero normally kasi, lalo kung magiging empleyado kayo, mapa-gobyerno man yan, o mapa-private company, monthly yung paghulog na ginagawa sa Pag-ibig. So, yan na lang yung piliin natin. Click ko yung next. Address naman, permanent and present address. Sa akin, pareho lang yung permanent and present address ko. So, i-check ko na lang to. Oops, kailangan mo na palalagyan to. Nakompleto ko na yung sa address. By the way, para sa zip code, click nyo to para mapili ninyo yung region, province, and municipality. Kapag napili nyo na, that's the time na mag-update na tong part na to. And then, check ulit to. Kung mapansin nyo, kinopya lang yung nasa taas. Preferred mailing address, siguro ang gawin ko is yung permanent address na lang. Click ko na yung next. Contacts naman. So, ilagay dito yung email address. I-click mo na to para makapag-type twice. Copy ko lang to, paste ko dito, click ko yung okay. And then, hindi required yung home, business line. Yung cellphone, lagyan na lang din natin to. Click ko na yung next. Heirs naman o yung magiging dependents mo. Para saan tong heirs? Just in case na wag naman sana pero may nangyari dun sa'yo or sa miyembro sa Pag-ibig, yung mga naipon niya sa Pag-ibig, kailangan mapunta yon sa magiging heirs niya o tagapagmana or beneficiary. So, yun yung ilalagay dito. Kung meron kang anak, asawa at anak, ilalagay mo dito yung asawa mo, maging yung details about sa anak. Kung single ka naman, yung parents mo, ilalagay mo dito, maging yung mga kapatid. By the way, itong heirs, just in case na, halimbawa naging miyembro ka na, tapos nagkaanak ka, pwede mong ipa-update yung heirs, magdadagdag ka ng panibago, pero sa branch na yon gagawin. For now, mag-add na tayo ng heirs dito. Pipiliin mo muna yung relationship. Again, nasabi ko kanina, pag single, parents ang i-declare. Kapag naman married, yung spouse at yung mga anak na din. So, na-update ko na yung isa. By the way, i-double check yung spelling nito. Kapag okay na, click yung save. Pwede nyo nga rin palang i-update to just in case na nakita nyo mali pala yung pagkakalagay nyo ng details. Click yung update, i-edit, and then i-click yung save. Dagdagan ko lang ulit ng heirs. Yung mother naman. Okay na, click ko tong save. Dalawa na yung heirs dito. Kung sakaling single parent or may anak, pero walang asawa, ilagay din dito yung pangalan ng anak ninyo. Either son or daughter. Pa yan. And then, fill upan lang to, click yung save. Kapag okay na, click yung next. Para naman sa category, meron ditong tatlong type. Yung sa mandatory, ibig sabihin nagkatrabaho ka na currently sa company at required yung Pag-ibig number. Or sa gobyerno naman, or alin man dito, halimbawa OFW, or professional business owner. Sa professional, dito pasok yung mga freelancers. Ito yung mga pwedeng virtual assistant. Pero kung hindi ka naman pasok sa category na to, meron naman tayong voluntary. At ito yon yung mga pensioner, non-working spouse, member of religious group, at marami pang iba. Kung sakaling hindi ka pa employed, pwede naman dito yung last category na unemployed. So, click ko muna to. Halimbawa, yan yung option. Pero just in case na employed private, ito yung mga kailangan fill upan na information. Yung tungkol sa company, date employed, occupation na doon, or yung title, at maging yung address na rin sa bandang baba. Para naman sa OFW, ito yung kailangan fill upan. Para sa ibang information, katulad ng sa non-working spouse, wala nang additional info na hihingin dyan. Kung sakali naman na overseas Filipino immigrant, wala na rin hihinging info. Sa not yet employed, wala din. So, click ko muna yung next. Employment history, kung meron, ilagay dito. Pero kung wala pa, pwede mo na itong i-leave as blank. So, click ko tong next. And then, summary na tayo. By clicking the submit button, I certify that the information above are all true and correct. So, ang gagawin mo ay balikan mo lahat ng tab kung tama ba yung mga pin-provide mong info dito. Or else, kailangan mo itong ipa-update or ipa-correct pa. At ang correction, ginagawa yan mismo sa branch. Kapag okay na, i-click lang tong submit registration. At makikita mo na tong successful registration page. Kung sakaling hindi ito yung nakikita mo, i-refresh mo lang. And then, dapat makita mo na eventually itong RTN mo. Hindi pa ito yung Pag-ibig MID number or hindi pa ito yung talaga Pag-ibig number mo. Instead, maghihintay ka ng 2 working days. Ibig sabihin, hindi kasama yung holidays, hindi kasama yung weekends. Monday to Friday na may pasok to. At after 2 working days nga, pwede mo nang i-double check kung meron ka ng Pag-ibig ID number. Paano yun gawin? Online lang din, hindi na kailangan pumunta sa branch. Sa same website ng Pag-ibig, meron ditong
be a member. Ito na yung verify MID number. Yung registration tracking number na nakita natin kanina, yun yung i-enter natin dito. So, dapat na-capture nyo yon. Ilagay din dito yung last name ninyo, maging yung date of birth. That's why kailangan tama yung information na pinrovide during registration para mag-match. Kasi kung hindi, baka ganito yung error message na makita ninyo. So, the data you supply does not match our records. So, i-double check nyo yung info. Baka pala nagkamali din kayo ng pag-type ng RTN. So, kapag okay na lahat, na-correct nyo na, magpapakita na yung membership ID number ninyo, which is ito na yon. Ito yung mismo ibibigay ninyo sa HR o kung sino man yung nag-require sa inyo ng pag-ibig number. At dahil meron ka ng pag-ibig number, member ka na rin ng pag-ibig. Pwede ka na makapag-loan sa kanila, mapa-housing man yan, calamity loan, or multi-purpose loan. Also, yung magiging deduction mo nga pala every month ay 200 pesos kung sakaling nagtatrabaho ka sa private company or sa gobyerno. Kung voluntary naman or self-employed, 400 yung ihuhulog mo. By the way, sa employed member, 200 lang ikakaltas sa'yo. Yung 200 is ikakaltas mismo sa kumpanyang pinagkatrabahuhan mo. So in a way, sa isang buwan, doble pala yung nahuhulog mo. Yung 50% nun sa'yo, 50% sa kumpanya. At ang maganda pa dyan, nadadoble yung ipon mo kada month at tumutubo pa yung pera mo sa kanila. Imagine, let's say after 20 years, 172 yung pwedeng ma-withdraw sa kanila. Ito yung dividend rates nga pala sa kanila. Ibig sabihin, habang nakatago yung pera mo sa pag-ibig, ito naman yung kinikita mong interest sa kanila. So, meron kang ipon and at the same time, tumutubo yon based na rin sa dividend for that year. So, ipakita ko sa inyo very quick yung virtual pag-ibig account ko. So, mag-login lang ako dito. Click ko yung continue. Mag-login gamit yung username at password. At ito na yung pag-ibig virtual account ko. Dito sa regular savings, makikita ko yung pag-ibig MID number. At kung mapapansin nyo, meron na ako nahulog sa kanila na 64,000 pesos. Doon sa employer na pinagtrabahuhan ko dati, 16,000 pesos. Ang dahilan kung bakit mas malaki yung sa akin is yung iba kasi dito is pang voluntary na or self-employed. Pero kung mapapansin nyo, ito yung dividends. Ibig sabihin, kumita na ako ng 50,000 pesos. Hindi ko yan hinulog. Instead, kinita ko lang yan sa pag-ibig. Base na rin sa dividend rate na meron dito. Kaya, meron na akong 130,000 pesos sa pag-ibig. At madadagdagan pa to habang patuloy ako naguhulog sa kanila. At pwede kang ma-withdraw after 20 years or kapag nag-retire na ako. At kung mapapansin nyo, ito ay makikita kapag meron na kayong virtual pag-ibig account. So, hindi ibig sabihin na may pag-ibig number na kayo, ay meron na kayo agad virtual pag-ibig account. Kailangan pa tong i-sign up. So, paano mag-sign up? Ang gagawin nyo, create an account at manghihingi sa inyo ng mga detalye tungkol dito. Kung sakaling interesado kayo, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video. Pwede nyo i-check itong video sa baba. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!